Samantala, wala pang pumapasok na resulta ng mga boto mula sa iba't ibang polling precinct. Ilang oras papunta sa server ng National Board of Canvassers ng COMELEC, ilang oras matapos ngang magsara ang botohan. Ilang oras namang naantala ang botohan sa isang presinto sa Manuel L. Quezon Elementary School. Sa Maynila po yan, dahil naman sa pumalyang printer ng isang automated counting machine o ACM. Dumako tayo sa National Board of Canvassers sa Manila Hotel para sa balitang A to Z ni Ace Cruz. Ace, kumusta ang sitwasyon dyan? Dapat ngayong mga oras na ito ay nagsisimula ng dumating ang mga resulta ng eleksyon, tama ba? Yes, Barbie, as of now, 8:30 o isang oras higit na nakalipas matapos magsara yung mga presinto para nga sa eleksyon 2025 ay wala pa rin tayong nakikitang pinaplas sa screen na mga lumalabas na election results. Pero batay naman sa COMELEC server ay umabot na sa 60.42% ang local election returns o yung local ERs, habang inaasahan o umabot na sa 8.26% naman ang overseas ERs. Pero bago yan, Barbie, ay kaninang umaga na ikot ang ating team sa Manuel L. Quezon Elementary School dito yan sa lungsod na nagkaproblema kung kahit naantala ng ilang oras ang pagboto ng ilan sa ating mga kababayan. Humabang pila sa labas ng isang presinto sa Manuel L. Quezon Elementary School sa Maynila matapos ilang oras na magkaaberya ang automated counting machine o ACM. Ayon sa technical support staff, pumalya ang printing sa thermal paper o mismong resibo na patunay sa mga botante ng kanilang mga kandidatong ibinoto. Kalahati lang yung merong print sa thermal paper, yung kalahati meron, yung kalahati wala. And readable naman siya pero mahihirapan mamaya kapag nag-manual counting sila. Kahit ang mga botante na nakapila sa presinto, kailangan maghintay. Maghihintay po ako, sayang boto ko eh. Para hindi maantala ang mga nakaboto na, may opsyon ng ilan na pumirma sa waiver para ipasok ang mga balota kahit walang resibong lalabas. Yeah, they have the option to wait or to proceed. Ito naman sila okay naman sila na mag-proceed naman. Pero ang ilan, piniling maayos muli ang makina bago bumoto. Sa kailangan, yung ginagawang pagboto na ilalagay sa machine, yun ang kailangan, di ba? Yun ang mas gusto mo? Yun ang mas gusto ko, para walang problema. As of 4:50 ng hapon, pinalitan na ng COMELEC ang pumalyang ACM. Samantala, sa parehong eskwelahan din bumoto si Manila Mayoral candidate Isko Moreno na dumating pasado alas 10 ng umaga. May mensahe naman si Moreno sa katunggali niyang sa incumbent Manila Mayor Hani Lacuna. Ay, good luck sa kanila, good luck sa atin lahat. I wish them well. I hope wala na rin nagkasakit sa kanila. Kasi ang hirap talaga ng panahon, yung sobrang init. But I'm happy for everyone na nakaraos, na malusog ang lahat. Umaasa si Moreno na magkakaroon ng reconciliation sa kanilang magkakatunggali ngayon sa politika. I don't want also to govern the people of Manila with full of hatred among each other. Siyempre, at the end of the day, kaming mga batang Maynila din ang magkikita sa finals. Parehong sa Legarda Elementary School naman bumoto si incumbent Mayor Hani Lacuna at kapwa mayoral candidate na si Sam Versosa. Barbie, mga ka-A2C, kanina sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa kanyang pulong balitaan dito mismo sa NBOC ay mula ngayon 8:30 ng gabi hanggang mamayang alas 10 o anumang oras ay inaasahang magpapasukan na itong mga resulta ng eleksyon kaninang alas 5 hanggang alas 7 para sa mga kababayan natin, mga PWD, senior citizens, maging mga buntis, habang 7 to 7 naman sa ating mga regular voters at inaasahan na nga darating o papasok dito sa canvassing area yung mismong mga election results. At bukas, ganap na alas 10 ng umaga, ay nakatakdang muling magbukas ang sesyon ng NBOC para talakayin nga ang iba pang mga usapin tungkol sa naganap na halalan ngayong araw. Barbie. Maraming salamat, Ace Cruz. Nagbabantay ng ating mga boto mula sa canvassing area sa Manila Hotel.